Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba magustuhan tayo ng mga amo natin? So, umulit na naman yung amo ko ngayong gabi. Tinanong niya na naman uli ako kung ano daw yung update doon sa sa process ko. Hinanap niya sa akin yung papel na, yung paper, tapos yung number. Tapos pinakita ko sa kanya. Ngayon may napansin siya na hindi tugma yung number na binigay ng boyfriend ko tsaka yung screenshot. Ayun, ipapaliwanag ko pa sa kanya kasi hindi niya ako tinitigilan. And tinatanong niya ako kung ano bang plano ko, kung matagal pa yun darating. So, pwede pa daw ako magtrabaho. Hindi niya talaga ako tinitigilan. Alam niyo na sobrang bait niya na ngayon na kahit na alam niya nang paalis na ako na dapat hindi na siya ma-attach sa akin. Pero, mas lalo siyang naging mabait. Alam mo yung pinapakita niya na magaan yung trabaho ko. Dati, nung hindi pa ako nagpaalam sa kanya, paluto yan ang paluto pag tanghali. Alam mo yung kada tanghali, sakto niya pa talaga dati, nung hindi pa ako nagpaalam, ang tulog ko 2:00. Pero ang gagawin niya, 2:00 na siya magpaluto. So matatapos ako maluto, mga 2:15 o 20. Tapos hugasan ko pa yung pinaglutuan ko. So matatapos ako 2:30. Tsaka pa ako makakatulog niyan, bali 30 minutes. Ngayon guys, simula nagpaalam ako, Lunes, ng gabi na ako nagpaalam. Lunes, nagpaluto pa siya sa akin, kumain pa siya. Simula nagpaalam ako, hindi na siya kumain sa bahay. Alam niyo yung kada maaga niya na ako pinapatapos ng sa tanghali, pinapatapos ng trabaho. Dati inaantay ko siya na magpaluto sa akin. Ngayon, hindi na. Wala nang luto. Pero nung hindi pa ako nagpaalam, 2 weeks na nawala akong luto. 2 weeks na nga. Nawala akong luto sa kanya pagtanghali. Nagtataka ako, bakit? Ano nangyari? Bakit wala nang luto? Dati, enjoy na enjoy kang kumain. Alam mo yung umalis na ako ng 3:30, papunta na, susunduin ko na yung bata. Kumakain pa yan siya ng tanghalian. Ganun siya kalupit. Tapos biglang nagbago. Tapos nagbibigay siya ng kung ano-anong ibigay niya sa akin. Biscuit. Tapos kanina binigyan niya ako orange. 2 piraso. Sabi ko, oh, bakit? Sabi niya kasi sumobra daw yung bili niya. Yung malalaking orange, yung ang mahal. Yan. Tapos yun nga, talagang kino-convince niya ako na na magtagal pa talaga. Diyos ko naman, parang wala naman tong awa, tong amo ko sa akin. Alam niyo yung, hi, pagpahingahin mo naman ako. Hindi mo lang alam, nangihina na ako dito eh. Parang sa isip-isip ko, tinitiis ko na lang talaga, maawa ka naman. Talagang, may na-hire na siya nakatulong, pero hindi niya pa din ako binibitawan. Alam niyo yung lahat ng paraan para andyan pa din. Lahat ng paraan para, alam niyo yung magsisi ako na bakit ako umalis. Yung parang magregret ako ba na pwede ko pang bawiin yung paalam ko kasi nga February 13 pa ako sa kanya magbibigay ng papel. Pero buo na talaga pag nagdesisyon ako, talagang dinidiscourage niya ako na baka niloloko lang ako ng jowa ko, baka wala talagang process ng papel, baka walang ganun. Alam niyo yung parang pinapaano niya ako na mag-doubt ako sa jowa ko para ano ba to, hindi ko na ituloy yung pag-process. Baka, wala palang process na mangyayari tapos magsisi ako. Yung parang pinapaano niya sa akin na, paano pag hindi niya pinrocess yun sa'yo doon? Yun yung sabi niya sa akin kanina. Tapos yun talaga yung goal mo na makapunta doon pero hindi nga pinrocess. So ngayon, sayang, umalis ka na dito sa amin tapos nasa Pinas ka pa. Sabi ko sa kanya, okay lang naman sa Pinas ako, mabubuhay naman ako, sabi ko ganun sa kanya. May tindahan naman kami doon. Tapos sabi ko, hindi naman kami naghihirap sa Pinas, sabi ko ganun. So parang ng amo ko na hinayaan niya na siguro ako. Baka sa sunod na araw, kumbinsihin niya na naman uli ako. Hindi niya talaga ako tinitigilan. Totoo lang. Kung hindi ako madala yung kapatid ko. So paano nga ba ako nagustuhan ng amo ko? Siguro yung nakuha ko yung loob niya kasi nga sa pagkain, maano ako sa pagluto ba. Gusto niya yung lasa ng luto ko. Tsaka yun nga, yung isang beses niya lang ako turuan, agad, yung kahit para sa kanya, parang hindi ko minamind yung sinabi niya sa akin na bukas,
PE yung ano ng bata ha. Sabi ko, sige ma'am. Parang wala lang yung sige, okay ma'am, ganun lang. So parang sa kanya, hindi siya kumbinsido na natandaan ko yun, inulit niya. Pero pagka kinabukasan, nakita niya naman na naka-ready na lahat. Yung parang sa kanya ba, siniseryoso ko yung trabaho ko kung ano talaga. Kaya yun yung nagustuhan niya sa akin na katulad kanina, nagtataranta-taranta na siya kasi late na nga sa school. Tapos hindi pa hinatid ng amo ko lalaki. So nagtaksi lang sila kanina. Tapos ang dami niya pang kailangang asikasuhin. So nakita ko siya na mahirapan siya kapag hindi ko pa binitbit yung bag ng bata, mabigat yung bag ng bata. Binitbit ko na palabas. Parang natuwa siya. Salamat ha. Sabi niya, salamat dyan ha. Kasi hindi niya na ako inutusan na gawin yun. Ginawa ko na. So para sa kanya, gumaan konti yung trabaho niya. Kaya nagpapasalamat siya. Yung kusa ng loob, tsaka yung nakikita niya ako parating nagtatrabaho. Yun yung kahit mabagal ako magtrabaho, pero tuloy-tuloy, tsaka pulido ba, yung minsan niya lang makitang may palpak ako sa isang bagay, hindi niya ako inutusan na yung faucet ng toilet or ng sink is linising maigi, pero yan, spotless yan pag ako yung naglinis. Pero hindi ko yan alam dati. Alam niyo kapag katulong ka pala, sa unang-unang wala kang alam, pero day by day, mo na kung paano linisin. Tapos dati hindi niya naman ako tinuruan na hugasan mo yung or sabunin mo yung glass dyan sa may shower para yung mga talsik-talsik ng tubig is matanggal ba sa glass. Hindi niya ako inutusan yan, pero nagagawa ko. Nagugulat siya. Nakita niya ako isang beses, naglilinis ako doon. Sabi niya, wow. Sabi niya, ang linis naman, ganyan. Hindi niya ako inutusan. Pati yung sa kama, sabi niya lang sa akin, ayusin lang yung kumot, okay na yan. Pero nagulat siya, binaklas ko lahat. Yung tinanggal ko yung kumot, yung unan, tinanggal ko yung mga balahibo nila dyan, mga bulbul nila dyan, tinanggal ko. Nagulat din siya. Sabi niya, hindi kita tinuruan yan. Sabi ko, kasi hindi rin malilinis pag di ko inayos, lalo yung amo kong babae. Meron siyang sakit sa balat, yung nagsusugat. Mag 3 years na ako dito, 3 years na din yung sugat niya dito. Natatanggal niya lang yung balat, pero yung sugat nandun pa din. Hindi siya gumagaling. Ayan. So, next na nagustuhan ng amo ko sa akin, siguro yung paglilinis ko ng mga screen na yan, hindi niya yan inuto sa akin. Nakita ko kasi, pag hindi ko nilinis, wala nang hangin na pumapasok sa bahay kasi nabablock na ng alikabok yung mga butas-butas. Kaya nilinis ko hanggang sa nakita niya nga, malinis lahat. So parang sa kanya, hindi kita inutusan na gawin yan. Para sa akin, obligasyon ko yan kahit hindi. Ayan. So, yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Tsaka yung paano ako mag-asikaso sa bata. Paano ko anuhin yung bata na mas ako pa yung nire-respeto, pinapakinggan ng bata kaysa sa kanila. Katulad nung nakaraan, nandun kami sa may CR. Kasi nga, pinipicturan niya pa yung mga pack lunch ng bata para pag buo pa sa umaga, pagkaluto, tapos nilalagay ko yan sa baunan, pipicturan niya yan. Tapos pagkagabi, pagka-uwi, pipicturan niya uli. Siguro kino-compare niya, hindi ko lang alam sa kanya. Anong hanas niya, baka niya pinipicturan. So, yung bata, yung may hawak na isang pack lunch kasi nga bawal ilapag doon kasi sabi niya, tumatae kasi diyan, baka madumihan yung baunan. So, hawak lang namin. Tapos, ayaw ng bata. Nagkukulit yung bata ba? Sinasaway niya na sinasaway, hindi nakikinig. Isang beses lang ako nagsabi, Emma Wu, focus first. Sabi kong ganun. Gulat yung amo kong babae. Huminto yung bata. Talagang as in. Pagkasabi kong ganun, wala na. Pag siya, kahit anong saway niya, tawa-tawa lang yung bata. Yung parang ba. Pero nung ako na sumaway, tahimik. Lapag agad yung baunan. Agad. Gulat yung amo ko, how did you do that, Jen? Sabi ko, hindi ko din alam Basta, ang alam ko lang sumusunod na siya sa akin. Na siya? Kung ano yung sasabihin ko, pinapaniwalaan niya. Magugulat na lang yung amo kong lalaki, sasabihin niyan sa kanya ng bata, ayoko niyan, sabi ni Jen, bad yan, bad words yan. Yung hindi natututo yung bata sa kanila. Sa akin natututo. Yun yung nagustuhan ng amo kong babae kasi nga, anuhan ko yung bata para maging good sa school. Ayan. Katulad nung nakaraan, hindi alam nung nanay yung answer.
pumunta yung bata sa kusina. Sabi niya, Jen, turuan mo ko. Sabi ko, paturo ka sa mama mo. Sabi niya, hindi rin aram ng mama ko. Sabi niya, ganun. So, nandyan lang yung mama nakikinig. Tapos sabi ko, wait lang, search natin. Tapos nung sinabi ko na yung pagkakasunod-sunod is ganito, dapat color muna, tapos size, tapos materials ng isang bagay pag nag-describe ka. Sabi ng amo kong babae, paano mo nalaban? Sabi ko, sinearch ko. Yun. So parang ang sa kanya, natututo yung bata sa akin. Sabi nga ng bata, alam mo Jen, mas may natutunan pa ako sa'yo kaysa sa school kasi yung mga pronunciation, pag hindi niya maintindihan tas hindi ko din alam, sinisearch namin yung dalawa para pareho kaming may alam. Kaya kahit nagtatrabaho ako dito, yung utak ko gumagana din kasi nga ako yung nag-oonhan sa bata sa mga pagbabasa, mga ganyan. Ayan, so doon parang nagustuhan ng amo ko kasi nga full package na eh. Hayaan niya lang ako, basta sabihin niya lang dyan, ipagawa mo sa bata yung yung homework niya, aalis kami, babalik kami mamayang gabi na. Iwanan nila maaga, umuwi sila gabi 10:00. Ako lang mag-isa, tapos yung bata. Sunod sa akin yung bata, tapusin mo muna yung homework mo dyan bago ka maglaro. Pagdating nila, kalma na. Pero pag siya, hindi nakikinig yung bata. Laro ng laro, hindi ginawa yung homework. Kaya ang nangyari, late sa school, doon pa lang siya nagsermon na ganyan kasi, ganyan, ganyan. Pag sa akin kasi, inuuna ko muna, tapusin mo muna yan bago ka maglaro. Kaya yun yung nagustuhan ng amo kong babae sa akin. Tsaka yung mga time na nagkukusa ako kahit di niya ako inuutusan, ginagawa ko na kasi alam ko na ganun din naman yung mangyayari. Kaya gawin ko na. Yung mga pagluluto, yun din yung gusto niya. Kahit yung amo kong lalaki, sabi niya, mamimiss namin yung luto mo, Jen. Gusto nila yung luto ko para sa kanila, pang restaurant daw yung luto ko. Pero ang technique lang dyan guys, huwag nyo lang lagyan ng asin na marami. Sobrang konti. Tsaka madamihan nyo ng mantika. Sure ako, masarap na yung pagkain. So, yun lang. So far, nagustuhan ako ng amo ko kasi din ako, hindi rin magnanakaw. Kahit ano yung mga pera nila dyan nagkalat, wala akong pakialam. Ayan, tsaka yung bata talaga, hindi ko sinasaktan. Tsaka, ewan ko, close kami talaga ng bata kahit na may pagkasalbahe yan siya. Pero pagdating sa akin, sobrang lapit niya. So, yun lang guys, na-share ko lang. Sobrang antok ko na talaga. Time check, it's almost 1 in the morning. And frustrated kasi ako kapag wala akong na-upload na video. Para sa akin, napakawalang kwenta ng araw ko. Kaya nag-try talaga ako. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.